Philippine arts and culture. If you haven't been to one in the last 2 decades, I must say you are not a full-fledged kababayan yet. You see, this weekend affair gathers everybody together, all Filipinos, all Filipino immigrants, Filipino Americans, or half Filipinos out there. First generation, second generation, all generations actually. It actually transcends tradition and highlights really the Filipino arts and culture. But what is that? Over the years, it has developed. But see, in the last 20 years, they have had very memorable events and memorable weekends. Let's take a look back. Maaari daw alisin sa Pilipinas ang mga Pinoy pero hindi kailanman mawawala ang Pilipinas sa puso ng mga Pinoy. Kaya naman kahit ilang libong milya na ang layo mula sa inang bayan, patuloy pa rin ang paghahanap sa karanasang Pinoy dito sa Amerika. Para naman sa mga dito na isinilang at lumaki, sila naman ay naghahangad na umugnay sa kultura at tradisyong kinagisna ng kanilang mga magulang at ninuno. At para sa mga tinatawag na Filipino immigrants at Filipino Americans sa Kanlurang, California, ang mga pagnanasang ito ay pinupunan ng isang malaking taunang pagtitipon tuwing buwan ng Setyembre, ang Festival of Philippine Arts and Culture o FPAC. Sa kabuuan ng 2 araw, ang mga kababayan ay nagtitipon-tipon upang makibahagi sa kasiyahan. Mayroong mga pagkaing Pinoy na talaga namang bahagi ng bawat Pilipinong selebrasyon. Kaugnay nito, mayroong mga palarong tulad ng paramihan ng pagkain ng balot o ang pagalingan sa pagluto ng adobo. Marami ding mga booth na nagtitinda ng mga produktong Pilipino o di naman kaya ay mga produkto ng mga negosyanteng kababayan. At dahil fair ngang matatawag ang FPAC, mayroon ding mga crops o iba't ibang bunga ng taniman. May mga upong mas malalaki pa sa tao, mga higanteng kalabasa, at iba't iba pang mga prutas at gulay na bagay kantahan ng bahay kubo. At nababanggit na rin lang ang kantahan, hindi naman din yan mawawala sa kahit anong salo-salo ng mga Pinoy. Kinaugalian na ng FPAC na magtanghal sa 2 entablado. Ang isa ay para sa mga mas nakababatang Pinoy. Mayroon ditong pagsasanay at kompetisyon para sa mga gustong mag-DJ. Mayroon ding mga sayawan at palaro tulad ng Tinikling Challenge. Sa malaking entablado naman ipinakikilala ang mga kababayan pride na kilala hindi lamang sa komunidad ng mga Pinoy kung hindi maging ng mga Amerikano. Ilan dito ang mga nagbahagi na ng talento bilang mang-aawit, aktor o aktres at maging bilang mga host. Filipinos, make some noise! And keep them up, hold them up, keep it up, and hold it up one time. Now say take money, money. Say take money, money. I study now, say tongue, the young gun, lock, load, and bust one. At dahil na rin sa sama-samang pagsuporta ng mga kababayan dito sa FPAC, patuloy ang paglago ng piyestang ito. Bagay na ikinagagalak ng PhilAmArts ang organisasyon na namamahala sa pagtatanghal ng taunang kasiyahang ito. Ngayon ngang inabot na ng FPAC ang ika-20 anibersaryo, sinasabi ng mga kababayan nating namamahala dito sa PhilAmArts na mahirap man ay nakakataba naman ang pusong maging bahagi nito. When we return, let's meet some of the hardworking men and women behind this very rich and very successful Filipino-American tradition in the Southland. Don't go away.